we're venturing into new territory. There's never been an ombudsman who's been interviewed so openly. Yeah. Totoo yan. Bakit nga ba? Why are you Hindi ko accommodating this alam. interview? Hindi ko alam. Kasi ako, ang inabot ko as Secretary of Justice, gusto ko malaman ng tao ginagawa namin. Kasi mahalaga yun. Mahalaga hustisya sa taong bayan eh. Di ba? Dito kasi parang nagkaroon ng theory na para kaming monastic resistance. Tsaka syempre, yung trust sa loob ng opisina minsan kinocompartmentalize, talagang iba yung view ng mga umupo dati. Ako kasi, ang tingin ko talaga, you owe the people this job. So you have to report it to the people. And I will try my best for the next 7 years to keep up with the demand for information as long as it does not damage people in a very unfair manner. Wag naman, di ba? Hindi pwedeng gamitin yung opisina for that. Opo. How do you intend to do that? I suppose you're talking about more transparency, no? As the ombudsman. Transparency talaga yan, transparency. And yun nga, yung kagaya niya, tatanong mo sa akin ng SALN. Yan, inaayos na namin ang rules niyan para ma-release natin ang SALN sa requesting parties. Publishing it is another matter, but for the requesting parties, we can issue it after I come up with the issuance on Wednesday. Wednesday, so that will be October 15, tama ba? Yes. Okay. So, ano ba yung mga nakikita yung offhand na guidelines dito? Kasi ang problema, meron tayong batas na liwanag in terms of providing data privacy. Data privacy is one. Baka makidnap yung tao, baka, di ba? Minsan, baka ba-extort na ng pera. Mahirap eh. Marami kasi loko sa atin din eh. Yun ang isa, no? We can endanger their lives or their families if we give too much data to people. Kaya may undertaking dapat ng lahat ng requesting parties. Bagsang magkukonduct ka ng investigation, doon ka lang. You will not, you will not share the data with other people except for your finished product. If it's investigative journalism, give us the result also kasi we might be able to use it. Pero marami pa kaming iniisip dyan kung paano ilalabas at ilalahad ang SALN ng fair sa tao at talagang transparent ang proseso ng ating gobyerno. Yun talaga ang gusto natin mangyari. Pero base po sa LENLO, ano ba yung mas matimbang? Public access or right to know? O yung privacy nung freedom of information or privacy? Na yung privacy kasi, Christian, natural yan eh. Pag nakidnap yung anak niyan dahil lumabas yung information in a wrong manner, pwede ko ba sabihin sorry lang? Siyempre, ayusin natin yan. Kasi that's the reason behind the law for data privacy. May reason behind the law yan. Huwag natin sabihin na mas mahalaga ito kaya baliwalain natin to. Hindi. We have to balance it out. Balance lang yan, si Christian. Ang pinupunto ko po kasi, di ba madali namang i-redact yung mga address, yung pangalan ng mga anak, and other personal data, information. Pero kasi, nung in the past, parang ito yung ginagamit ng iba para itago yung mga dapat i-redact na natin yan. I-redact na natin. Pero may undertaking that responsible yung taong kukuha for what they're doing. Kasi, may nag-request ka sa akin. Akin na nga lahat ng lahat ng tao from 2022 at 2025. Pwede ba ako magbigay ng blanket na gano'n? Magre-request na lahat, kukunin mo. Ano yun? Diba? Hindi naman gano'n ng request eh. Dapat dyan, may ka talagang, para mayroon kang data bank na lahat ng tao. Tapos, hindi gano'n yun si Christian, di ba? I remember in the past, nung nag-field reporting po ako, meron talagang periodically, so more than 10 years ago, nilalabas yung yung mga SALN. Of course, redacted. Naka-publish. Would you allow that? Naka-publish? Kunwari, mga kongresista, kaya mga senador. Kasi may time na yung mga senador, willingly sila naglalabas. Actually, pwede yan. Pag-aralan lang namin yung mga consequences tsaka ramifications ng mga bagay-bagay and what kind of information we will redact just for data privacy. How about lifestyle? Kasi when you undertake a public office, you should expect things to be transparent. Dapat ganoon talaga. Okay. Pero nga, sige, bago tayo sa lifestyle check. Can you assure the public, at least yung media as well, no, na hindi pahirapan yung pagkuha? Hindi mahirap to. Hindi pahirapan to. Okay. Sige. Mas transparency ang inyong tutumbukin dito. Siyempre. Accountability and transparency. That's actually what it's all about.
Okay. When it comes to that issue. Opo. Yung lifestyle check. Do you intend to do that? Crowdsourcing. Crowdsourcing, oo. Oh, ano yan? Actually, we're drawing up the guidelines already for lifestyle check. And crowdsourcing is the most effective kung tutusin mo. Kasi mga kapitbahay na masusumbong di ba? Opo. Kasi ito, an example, dun sa RA 6730, no? Yun diba yung simple living? Alam lahat no? Di ba? Alam niyo po Tama. Pero napakahigpit dito, Ethical no? Pero standards. ang dami nakalusot to. Basahin ko lang po para sa mga viewers natin. No? Public officials and employees and their families shall lead modest lives appropriate to their positions and income. They shall not indulge in extravagant or ostentatious display of wealth in any form. Diyos ko, ang dami pa nag-violate nito. Yung mga nepo babies lang dito sa flood control corruption. Grabe yan. Grabe yan. Nakakahiya yung nangyari dyan. Na-twist kasi nila ang ramifications ng power. Parang nagkaroon ng impunity sa corruption Kaya yung mga bata hindi nila naintindihan na yung kanilang pinapakita sa tao hindi dapat kasi hindi naman dapat gano'n ang mamuhay ang mga taong may responsibilidad sa lipunan Di ba? Dapat you lead by example. Kung gano'n na pakikita mo, nag-iinggit ka pa ng tao na marami kang ninakaw o kaya marami kang ill-gotten wealth. Hindi, mali talaga yun. Actually, mga magulang din na gano'n, di ba? Kunwari, bibili ng yate, bibili ng mga aeroplano, mga mansion. Walk us through. Paano po ba yung proseso ng lifestyle check para mapanagot itong mga ito? Hindi, basta yan itong taong to, nagtatrabaho sa Bureau of Customs. Tapos, mababa lang ang posisyon, salary grade 18, 19. Pero ang kotse, 2 Land Cruiser. Ang bahay, nasa magarang lugar. Nasa pangalan ng biyanan ng bahay. Alam mo naman silang beneficial owner, di ba? Wala naman lokohan to. We will always prove beneficial interest when it comes to this. Kahit itago pa yan, mahahanap natin yan. We will connect it and we will do something about it. Paano po yung mga congressman? Yung mga ganong example, di ba? Same. Ganun din. Mas transparent pa nga buhay yan. Politician yan Public property, yung ginagawa nila in public is public property kasi they're accountable to the people, di ba? So, well, ako nangingimi ako nung nasa Congress ako. I came from there, Christian. I was there for 12 years. I was elected for 5 terms. And pag nakikita ko ng ostentatious display, nangingimi talaga ako. Kaya lang, iba ang trip kasi ron Wala nga basagan ng trip doon. Tsaka wag tatawid sa bakod na may bakod. Kung ito yung teritoryo mo yan. Yun ang rules dyan di ba? Pero ngayon na nandito na ako, then we can always tell them we will appoint a resident ombudsman who will remind them of these things so that things will be better. Di ba? Para magkahiyaan naman. Tama pa si Presidente, mahiya naman kayo. Oo, ang description ko po dyan sa Congress, kung gusto niyo makakita ng car show, tingnan niyo yung parking lot ng Kongreso. Dahil pinakamagagarang mga sasakyan nandyan, hindi po ba? Hindi lang sasakyan. Relo, wala lahat na ng pwede mong maraya. Helicopter nga, naglalanding yan, 4 Araw-araw na may session. Di ba? 4? 4. Parang kilala ko isa doon Pero yung ganyan ito, baka sabihin nila, gino-joke ko po, Pero kasi kung talagang i-implement nyo itong batas na ito at gagawin nyo yung sinabi nyong gagawin ninyo, marami kayo ma-antagonize. Baka naman pagdating ng araw, kayo ma-impeach. Basta ako, gagawin ko lang trabaho ko. Tama po ba ang SALN 10 years? Tapos pwede nang dispatchahin ba yan? O hindi na i-release? Hindi ko pa alam ang rules dyan masyado kung yan lang, 10 years hindi yung 10 years ago hindi na i-release, ganun mo sinasabi. Yung access. I will check. I will check the previous rulings on SALN. Kasi yan I think there are more than 8 or 10 memorandum circulars on SALN within the Ombudsman. Hindi ko pa pag-aaralan pero nag-gather ko na lahat but I have to start studying them. Opo. Kasi nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala yata nakasilip man lang ng kanyang SALN. Will this be made available? Possible. Redacted. Possible.
Mm. Okay. Tapos ito po, bilang panghuli, yung sa Farmally, napakalaking corruption din po yung pinag-uusapan dito. Although pag kinumpare sa flood control, magmumukha yata itong barya. Pero malaki po pinag-uusapan dito, no? Nasa 10 billion. Okay. Ano pong plano niyong gawin dito sa Farmally investigation? Actually, I want to talk to Dick Gordon, who was chairman of the committee of the Blue Ribbon Committee at that time. Natapos yung investigation, may committee report siya. May recommendations? Alam niya lahat ng ebidensya. Then I will talk to him and I will ask him to turn over the evidence to us when we get to that. Basta I will seek him out. Pagka nasa lamesa ko ng Farmally, hopefully hindi tayo ma-delay dyan. Well, I will seek out Dick Gordon immediately. Kaya pala, hindi ba kayo magdadagdag ng security? Medyo marami kayong balak imbestigahan. Naturally, marami kayong mababangga dito. Well, kailangan, basta ano naman ako, I'm very security conscious. Hindi naman kinakailangan isang batalyon ng security mo dyan kasi it will also make your life difficult. Wag naman. Ayoko ng mahabang convoy, ayoko ng special attention. I just want to live my life normally.